Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay Kanyang ililigtas. Purihin ang Panginoon. At tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trumpeta. Halina't simulan natin ang pagdiriwang upang lahat natin pagtibayin ang salarangan ng pananampalataya. Mga talinghaga ni Jesucristo'y tunay na manuot sa puskalooban at maganap sa ating pamayanan o sambayanan upang ang lahat ay pagpapatunay na tayo'y nananampalataya sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Hinuhubog ng Diyos ang ating buong pagkatao so upang may ugnayang buhay sa Kanya sa ating espiritong kalikas na pinagkaloob ng Diyos upang maging matatag ito sa tuwina, lalong-lalo sa pagharap sa maraming masalimuot na pangyayari sa ating buhay. Kaya upang tayo maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng Kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon ding mga hain. Subalit hindi makapapawi ng kasalanan ang mga haing iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at ito'y sapat na. Pagkatapos lumuklok siya sa kanan ng Diyos at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukin sa Kanya ng Diyos ang Kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog,
ay kanyang pinapaging banal, magpakailanman ang mga nililinis niya. Ang Espiritu Santo'y nagpapatotoo rin sa atin tungkol dito. Unay sinabi niya, ito ang aking magiging tipan sa kanila. Pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, iuukit ko sa kanilang puso ang aking mga utos, at itatanim ko mga ito sa kanilang mga isip. At kanya ring sinabi pagkatapos, hindi ko na aalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan, sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Ika'y paring walang hanggang katulad ni Melkisedek. Sinabi ng poon sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko pagkat iyong matatalo. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Magmula sa dakong Siyon ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop, at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Panginooy may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melkisedek, gagawin kang saserdote na hindi wawakasan. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalipunpunan siya ng napakaraming tao, kaya't lumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan naman ay nasa dalampasigan na sa gilid na ng tubig, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. Ganito ang sabi niya, pakinggan ninyo ito, may isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan, agad sumibol ang mga iyon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo, palibhasay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan, lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo kaya hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa at ito'y tumubo, lumago at nag-uhay ng mainam. May uhay na tig-30, tig-60 at tig-100 ng butil. Sinabi pa ni Jesus, ang mga may pandinig ay makinig. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya, ilumapit sa kasama ang 12 at hiniling na ipaliwanag ang talinghaga. Sinabi niya, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay tinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Kaya nga, tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakita
at makinig man ng makinig ay hindi makauunawa. Kung gayon marahil, sila'y magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman niya. Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, "Hindi po ba ninyo maunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo maunawaan ang ibang talinghaga? Ang inihasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan na nahasikan ng salita. Pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagdakay dumating si Satanas at inalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad naman na napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinanggap na may galak. Ngunit hindi naman ito tumitimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanglalamig. Ang iba'y tulad na napahasik sa dawagan. Dininig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay. Ano pat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila makapamumunga. Ngunit ang ibang tulad ng binhing napahasik sa matabang lupa. Pinakikinggan nila at tinatanggap ang salita at sila'y nagsipamunga. May tagtatatlumput, may tig-60 at may tig-100. Mga panalig, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Medyo mahaba ang ating mabuting balita at napakaraming paliwanag ang ating Panginoong para tumugon sa kahilingan ng mga tao, 10 na kanyang mga alagad. Kaya heto ang kanyang mahabang pagpapaliwanag, ang paraang talinghaga sa maghahasik. Alam ba ninyo ang pamamaraan ng pagtatanim ng araw? Basta lamang mayroong lugar na wala pang tanim, maghahasik agad ito ng mga bini. Magtatapon ng mga bini agad. Ngayon lang. At pagkatapos nun, pwede na nilang ayusin at kung saan napupunta ang mga binhing hinasik. Hindi pa masyadong moderno ang pamamaraan ng pagsasaka noong araw tulad ngayon. May makinarya na at marami ng mga pamamaraan o teknolohiya para sa pagtatanim, hindi po ba? Pero 2,000 taon na nakalilipas, di ba? Ganito ang uri na kanilang pagtatanim. Kasi tatanong tayo, bakit may binhing nalaglag sa batuhan, may nalaglag sa parang pilapil o daan ng tao, mayroong nahulog na binhi sa mga merong mga damo na at mga talahib na magiging sagabal sa pagpapatanim, hindi gaya ng taga-moderno ngayon. Aayusin ng araruhin ang palayan, kung baga sa Pilipinas, pagkatapos ay aalisan na ito ng mga damo na, mga bato aalisin, maging maganda na, pagkatapos mayroong taniman ng palay, upang kunin ito at itanim na permanente sa tamang kalalagyan, di ba? Kaya mayroong mga moderno pa magandang pamamaraan. Kaya ibig sabihin, moderno at hindi moderno, ang pamamaraan talinghaga pa rin ay makararating sa mga nakauunawa at nakaririnig ng mga salita, sapagkat ang binhing ito ay nalintulad sa salita ng Diyos. Kaya marami nating katanungan, ang salita ba ng Diyos, ang kanyang salita at gawa ba ng ating Panginoong Kristo ay may puwang pa sa ating puso at kalooban? Nung marinig natin ito, nagtutumimo ba ito sa ating kalooban? Naunawaan ba natin kung ano ang nilalaman nito? At mahalaga, kung nagtutumimo, kung alam nila natin kung ano nilalaman nito, meron nga ba itong pagsasabuhay? Kaya ang talinghagay ipinahatid ng ating Panginoong Kristo
Madalas sa mga talinghagang ito, o karamihan, o lahat na yon, kaya may talinghagang ipinapahayag ang ating Panginoong Kristo. Ito'y galing sa kanilang mga pang-araw-araw na buhay o kay sistema ng buhay, tulad ng sistema ng pagsasaka, upang sabihin ang lahat ng ito hindi lingid sa kanilang kaalaman, kaya lamang lingid sa kanilang kaalaman ang magandang interpretasyon kung ano ibig sabihin ito. Kaya nasa loob ng kanilang karanasan ng mga talinghaga, narinig nila, to catch the attention siguro ng mga nakikinig sa kanya, sapagkat ang kanyang paglalarawan ay ang mga ibon sa himpapawid, ang mga bulaklak, ang mga dawagan, yon ang mga pangkaraniwan. Kaya ito'y pangkaraniwan na nilang karanasan, nakikita sa paligid. Kaya ang talinghagang idumarating sa kanila, sa unang bahagi pa lamang ito'y maalam na nila, pero malalim may ibig sabihin ito para sa ating Panginoong Kristo. Kaya ang gagawin ng ating Panginoong Kristo, ipapaliwanag ito tulad ng ginanap na pangyayari sa ating ipinahayag na mabuting balita. Ipinaliwanag man din ng ating Panginoong Kristo para maunawaan itong talinghaga ng maghasik. Di ba? Una, ang mabuting balita ay nagbibigay sa atin ng magandang kaayusan sa buhay. Kaayusan sapagkat may pagpapalang idinarating ang Diyos sa buhay natin. Ito isa sa magandang kaayusan ng ating buhay pananampalataya. May mga salitang ipinapahayag sa lahat ng tao o sa sanglilikha. Diba? Kaya ibig sabihin, ang kagandahang kalooban ng Diyos ay maipabahagi, maipamimigay, ipamumudmod sa mga tao para kang isang maghasik na ito'y hinahagisan ng salita ng Diyos. Kaya ito'y napakaganda. Walang hindi makatatanggap. Lahat ay pinagkakalooban ng Diyos upang makinig, umunawa, pero marami pa tayong detalyeng dapat tignan sa salita ng Diyos upang ang hangarin ng ating Kristo ay maging katulad tayo na tumatanggap ng mga binhi o mga salita ng Diyos at ito'y katugnay sa isang matabang lupa. Di ba? Kaya una, ipinapahayag sa mabuting balita nga ang mga bagay nito na akin tayong binanggit sapagkat makahintulad sa inihasik na laglag sa pilapil. Sabihin natin sa dinadaanan ng mga tao. Nung laglag ito, hindi ito nagkaroon ng ugat, hindi ito na tumubo, kundi may mga ibon na tumuka. Ibig sabihin, hindi na natili ito sa tao. Narinig ang salita, ngunit pagkaraan lang na ilang araw o ilang sandali, nalimutan na, hindi na ito nagtumimo sa kanilang puso at isipan. May mga binhi naman naglag sa mga batuhan. May lupa ang mga batong iyon, manipis nga lamang, kaya pag tumindi ang sikat ng araw, nawawala na lamang at sukat, natutuyo na lamang sapagkat wala itong gaanong ugat. Kaya ibig sabihin sa buhay ng tao, pipagtanggap, oo, pero pag dumating ang mga iba pang mga kaaliwan, para bang mga ningas kugon ang ating buhay pananampalataya. Tinatanggap sa salita ng Diyos na talagang dakilang pag-ibig, talagang gustong-gusto nila. Pero pangsamantala lamang pa lang yon. Ningas kugon nga lang, din ka na. Ibig sabihin, hindi ito natutumimo, walang saysay, walang kahulugan, walang dating para sa kanila. Meron namang na nalaglag sa mga dawagan, ibig sabihin, kasamang lumago ang mga damo, mga talahib na yan, at upang sabihin ang butil na inihasig doon, nakikipaglaban, nakikipagtunggali, pero ganun pa rin ang mangyayari, natatalo sila ng maralaking mga damo, mahabang mga damo at malalabay mga damo at mga talahib at nasisikil at nawawala, napadadaig sa ganitong mga puwersa sa kanyang kapaligiran.
Siyempre, ang tinanim bumagsak sa matabang lupa ay nagkaroon ng magandang buhay, nagkaugat, maraming mga sanga, at nagkaroon pa rin ng bunga. Ito sabing tig-50, tig-30, tig-100 ng bunga. Sa kabuuan natin mabuting balita ang pinapahayag dito, nanghihinayang ba tayo sa mga binhi na hindi nalaglag sa isang mabuti at matabang lupa? Hindi. Ganyan talaga ang salita ng Diyos. Basta't ang salita ng Diyos, pinahahayag ito sa lahat ng tao. Pero ang maganda dito sa ating mabuting balita, may mga tao pa rin handang tumanggap ng salita ng Diyos. Isabuhay ito sapagkat may halaga at kahulugan. Nakarinig sila at ito'y nagbigay kahulugan sa paghubog ng kanilang buhay sa nilalayo ng mabuting balita. Di ba? Kaya ibig sabihin, ang Diyos hindi nanghihinayang sa mga ganung mga bagay. Bakit? Sapagkat meron pa ring mabubuting tao na nagbibigay halaga sa mabuting balita sapagkat sila'y sa simula at marami pa magagawa, sila'y magiging instrumento para palaganap ang mabuting balita. Tulad na nangyari at naganap sa buhay ng ating Jesucristo na kanyang hinirang ang 12 alagad upang sabihin yan, mga alagad na yan, silang tatanggap ng binhi, ang salita ng Diyos. Pero hindi lahat ito. May mga tao, may mga alagad siya na mag-aalinlangan. Merong pang alagad na nagtaksil sa kanya Merong mga alagad na ipinagkanulo siya Merong mga alagad na pagdating ng mga pag-uusig ay hindi siya kinilala at talagang talagang nawala ang saysay ng kanilang pagsasama sa loob ng maraming panahon. Pero heto ang dating ngayon sa mga taong nawalay sa salita ng Diyos at nabighani sa takbo na binibigyan ng mga sanglibutang ito, hindi nababahala ang Diyos. Bakit? Sapagkat mayroong repentance and forgiveness pa rin. Kaya ibig sabihin, alam natin ang istorya ng ganito upang sabihin saan tayo papanig ngayon, anong estado ng ating buhay, anong kalalagayan ng ating buhay pananampalataya. Ang salita ng Diyos ba'y natanim sa isang matabang lupa na talagang bibigyan ng pagpapahalaga at isa sa buhay ang mga aral na ibinibigay ng mga binhing itong ipinahatid sa iyo, sa akin, sa ating lahat? Oo, ito'y malaking hamon para sa atin. Ito'y magandang bunga ng paghahasik upang sabihin, hindi nagkamali ang Diyos upang ang kanyang mabuting balita ihasik sa akin upang ito ay magkaroon ng tunay na kaganapan at upang ito ay magkaroon ng bunga. Hoping for all those things to happen. Kaya, instrumento tayo ng Diyos para ganapin ito. Tulad ng mga unang mga alagad, ipinahayag nilang salita ng Diyos. Kanilang isinabuhay ito. At sa pagpalaganap ng ito, isinalin sa bawat henerasyon upang ipahayag tunay ngang ito ang sinabi ni Kristo upang gawing alagad ko ang lahat ng mga tao at sila'y binyagan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Nawa tulay tayo tunay na maging alagad. Naging alagad naman tayo sa sakramento ng binyag at kumpil. Pero ganapin natin ang ating pagiging alagad ng ating Jesucristo sa paghahasik ng mga binhi ng kabutihan, kabanalan sa ating kapwa ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga banalig at dumulog tayo sa Diyos upang dumaloy ang wagas na kanyang mga biyayang ipagkakaloob sa ating lalong-lalo sa maigting nating mga pangailangan. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa daigdig naway maging tulad ng mayamang lupa na nagbibigay bunga ng tigi-100 ani.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway mamuno sa pamamaraang kaaya-aya sa Diyos at sa kanilang nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga hindi nasisiyasat na mga ambisyon at pagkamakasarili, naway hindi makasagabal sa salita ng Diyos sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makaranas ng nakapagpapagaling na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw, naway magtamasa ng liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Di natin itataas sa Diyos upang tayo maging matabang lupa na ang salita ay pinahasik sa atin upang magampanan natin, magbigyang kahulugan at ating ibahagi ito sa ating kapwa. Napagandang layunin ni Jesus upang manatili tayo sa ganitong kaganapan. Dudulog tayo sa ating mga pangangailangan upang magkaisa at mag-iisang bisig ng pangnapangatawanan na ang salita ng Diyos ay magkaroon ng tunay na paglalagakan upang ito'y maisabungay at maibahagi. Kaya dinggin mo nawa itong aming mga panalangin. Dumudulog kami sa iba yung pagtulong mo para sa amin. Maging matatag kami sa pananampalataya at hindi basta na lamang maaalis itong salitang inihasik ng Diyos. Kaya ang lahat na ito iniling namin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos na Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog, ngayong ang kabanalan na iyong dulot. Kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtas sa iyong ipagkaloob sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Ang sa pagpupuri nami ay nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa umagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan,
Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niyo, anak. Kaya tinihali namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francis na aming Papa, si Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Tunay nga ang salita ng Diyos ang bibigay halaga at kahulugan sa buhay at pamumuhay. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami
masama. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan, dilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, peace be with you, peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Heso Kristo, siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad ang tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiya-siya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming pakikinabang ang iyong kagandahang loob na bumubuhay. Lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa amin ibinibigay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Isusunod po natin ang pagtatanghal sa kabarbanalang sakramento sa altar at sa ating pagtatanod kalakip ang ating mga panalangin. At sa bandang huli, sa pagwawakas, nito ang ating matutunghayan, ang pagbibindisyon ng Blessed Sacrament at upang ito'y pagwawakas nitong ating banal na gawain.
Celi pandis ostium, elabremur hostilia, darabur per auxilium, unitrinoque Domino, sit sempiterna gloria, quivitam sic determino, nobis donet in patria. Amen. Mga panalig bilay isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayin mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui restet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procidenti abut proque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, prestatisti eis. Omne delectamentum in sea bente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum, in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen.
Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang Purihin totoo. ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kansinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.